mga kapreni. Tigyawat na tinubuan ng mukha. Sus Mariosep, oo. Unti ko na makalimutan yung orange na binili ko kay Ruichi. Meron pa palang natira, isang peraso. Sobrang katas na nga at malapit na rin mabulok. Sayang naman yung 25 pesos kung hahayaan kong mabulok lang. Kalahati pa naman yung masisira pero ubra pa naman to. Sabi nga ni Kuya Ken, titingnan daw niya kung talagang bulok. Hindi lang pala titingnan mga kapreni, titikman din pala. Hayaan mo anak, sa susunod 10 kilo na bibiling ko. At pagkatapos ko nga makuha yung katas mga kapreni, ilalagay ko naman to sa inuminan ni Ruichi. Pure orange mga kapreni, wala akong ibang hinalo dito kaya napaka-healthy nito sa katawan. Mura lang din ang pagkakabili ko sa inuminan niya na to at napakatibay mga kapreni. Pagkabigay nga mga kapreni, agad-agad sinipsip ni Ruichi, ginawang tubig. Kawawa naman yung bata, uhaw na uhaw. Bakit ganyan ang buhok ni Ruichi? Kulot kasi siya mga kapreni, kulot ba? Sabi ko kay Kuya Ken, tingnan muna niya yung kapatid niya at gagawa ako ng lemon juice namin. Wow, lemon juice pa nga. Nagkaroon kasi ako ng ubo mga kapreni, nahawa sa akin si Kuya Ken, kaya naman iinom kami ng ganito. Pati si Ruichi mga kapreni, nagkaroon na rin ng ubot sipon. Kaya ayaw ko magkasakit mga kapreni, sigurado magkakahawa-hawa kami dito. Hindi naman sa hindi nag-iingat mga kapreni, uso din kasi ang ubot sipon ngayon. May radyo kami dito mga kapreni at laging nakikinig si nanay tuwing umaga, tapos narinig ko napakainam daw ng lemon juice kapag may ubot sipon. At lalagyan daw ng honeybee, yun ang pagkakarinig ko ha. Sinunod ko lang yung sinabi mga kapreni. Pumunta ako ng bayan at naghanap ako kung saan makakabili ng ganito. May nabili ako mga kapreni, 200 pesos. Medyo may kamahalan din pala yung honeybee mga kapreni no. Ay buti na lang talaga meron akong pambili mga kapreni. Sana all. Yung pitchil mo, bakit may itim? Linisin mo muna kapreni. May itim talaga yan, uy, hindi na natatanggal. Wag kang ano. Napaka-ano mo. Keto't magpapaligo na ako ng anak mga kapreni. Ganito talaga ang buhay kapag ka may anak, kailangan paliguan. Yung bata, tuwang-tuwa. Sinisimot ko kasi yung sabon niya at tumutunog, kaya tuwang-tuwa. Eh, bakit naman kasi naubusan ng sabon yung anak mo tapos hindi mo binili? May sabon siya, nakalimutan ko lang isalin dito kaya inutusan ko si Kuya Ken na kuhanin. Sabi ko, bilisan niya. Bilisan mo dahil yung kapatid mo bawal matagal maligo. Tinanong sa akin, saan daw ba nakalagay? Sabi ko, nandun lang, hindi mo ba nakikita? Hindi daw niya makita mga kapreni, kaya sabi ko, hayaan mo na, hayaan mo na. Kapreni, dito sa bahay namin, nagsisigawan kami pero normal lang. Napakalalakas ang boses namin dito, lalong-lalo na kapag may inuutos tapos hindi makita. Bakit naman kasi hindi mo kagad nire-ready yung mga gagamitin ng anak mo? Tapos kapag pinapaliguan mo, saka ka maghahanap. Naku po, dalawa na anak mo, hindi mo pa rin alam gagawin mo kapreni. Yung shampoo, pansamantalang sinabon ko sa katawan. Bumawi na lang bukas. Pero pagdating sa pagkain mga kapreni, talaga namang nakaredy kami. Kumain ka ng kumain anak para kapag inutusan kita, talaga namang makikita mo kagad. Hindi nakain ng gulay mga kapreni, kaya ang kinakain chicharon tsaka pritong isda. O ayan mga kapreni, may nagbabantay na naman sa akin. Hindi pa daw siya kumakain pero busog na kagad siya. Nabusog na mga kapreni, kakatingin sa akin. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni.